Mababata ko siya. Alin ang sapaw? Luwag po tayo, luwag tayo. Ma'am, gusto niyo lang kayo kumain. Sorry. Pababa to, pababa pa. Ayan, start. Sige po, alam ko po matagal tayo naghihintay, pasensya na po. Pero sa ngayon po, ang status ay hinihintay natin ang ating Secretary General para po i-receive yung impeachment complaint ng ating po mga private complainants, mga citizens at civil society leaders na narito ngayon. Para po ipakilala yung mga complainants, sinatawagan ko po si Senator Laila De Lima. Okay. Ito pong complaint for impeachment ay pinirmahan ng 17 complainants. Ang mga galing sa civil society organizations, galing din sa religious sector, galing din sa ibang grupo. But they are filing, all of these signatories, 17 signatories, are filing this in their personal capacity, even if they are members of various groups or of various party lists, etc. So, 17 po sila. Ang mga nag-file po ay sila former Secretary Ging Deles, former Secretary Ging Deles, Father Flaviano Villanueva, SVD, Gary Alejano of the Magdalo, and Alice Murphy as the Urban Poor Group, Francis Aquino D, that's Kiko D, Mr. Eugene Louis Gonzalez, Doc Sylvia Estrada Claudio, Lea Lopez Navarro, Rowena Amon, Mr. Randy Francisco de los Santos, that's the uncle of Kian de los Santos, a victim of the EJK, Miss Filomena Cinco, Mr. Chidoro Teddy Lopez, Sister Susan Santos Esmile, SFIC, Mary Grace de Guzman, Sister Mary Grace de Guzman, Father Robert Reyes, Miss Maria Yvonne Cristina Jereza. So those are supposed to be 17 signatories. Ma'am, grounds for impeachment? Ang grounds po ng impeachment, bale 5 po. It was actually condensed into 4 grounds as indicated in the articles of impeachment, pero 5 po sila. So out of the 6 grounds for impeachment laid down in the Constitution, 5 po yung grounds. Culpable violation of the Constitution, graft and corruption, bribery, betrayal of public trust, and other high crimes. So ang wala lang na ground for impeachment is treason. So majority of the grounds are present. And there are a total of 24 articles of impeachment as discussed in the 33 page complaint. So among the articles po are the misuse, the failure to account, the intel and confidential funds of both the Office of the Vice President and also of the Department of Education. And nandyan din po yung grounds like yung kanyang mga threats, yung kanyang mga rants during the press con in October 18 and the second one in November 2024, because these are very unbecoming and these are actually betrayal of public trust, because these are also high crimes, yung kanyang mga threats doon sa latest na mga rant niya o kanyang mga meltdown.
Meron din as an article about her involvement also in the extrajudicial killings during her term as mayor of Davao City. There are other grounds. Let me just, so that I can be very sure of this. How do you? I'll just read from the complaint. Complainant din po kayo, ma'am? No, I did not sign as a complainant. I'm supporting this move, and at the same time, I was designated by the group as a spokesperson. But there are actually two signatories who are part of the ML, or Mamamayang Liberal, in the same manner that there is a signatory part of Magdalo and a signatory part of Akbayan. And the endorser is Congressman Percy of Akbayan. Based on your information, where is the Secretary General? O for sure ba, i-receive ngayon ng Office of the Secretary General yung impeachment complaint? Opo, yun po ang ano namin. Pinapahintay nga po kami. Kasi I think he's attending to another official duty of his. So his staff told us to just wait for him. So this will definitely be filed today. And then, you know, that another article is the respondent left DepEd with nearly 7 billion pesos in unliquidated cash advances. Isa po yun sa mga articles. And then there's the rigged bidding of laptops and other electronic devices during respondent's time as DepEd secretary. And then they were also, respondent and members of her family, engaged also in bribery and or in the unexplained receipt of hundreds of millions of funds from known drug personalities. And then we also cited, the complainants also cited as among the articles of impeachment, the respondents' acts of coddling, defending, and otherwise acting as an enabler of Pastor Apollo Kibuloy. So we will be filing this, and it's good that the section is here already. How do you feel lang? Kasi si President Bongbong Marcos has already sent a message to Congress. Alam nyo, eto, Wait lang, isang tanong may lang. isang tanong. Wait lang, how do you feel po na, the President has already spoken and he said to the congressman, the House leaders na huwag na natin pagkukunan ng pansin ng impeachment? How do you feel po? Okay. Paano to usan? Under the Constitution, a citizen can actually file an impeachment with a member of the House of Representatives as an endorser. And So, sorry, go ahead. So, hindi namin tinitingnan yung mga ganyan because ayaw nga namin yan na maging, ma-perceive kami as favoring any of the political protagonists now, di ba? Talagang decision po ito ng mga individual na mga nag-file coming from various groups. Ayaw naming kumumpas o sumama sa kung anuman na mga moves nila, yung mga nasa gobyerno ngayon, including the president. We cannot be affected by the desire to really make the vice president accountable, because that is in fact recognized by the Constitution. Kailangan mangibabaw ang batas, mangibabaw ang saligang batas. Ang Akbayan po ay mag-e-endorso nitong impeachment complaint sa kabila po ng mga balita noong nakaraang linggo na may mga sinabi ang Malacanang at ilang political leaders na huwag daw pong ituloy. Linawin po natin, ang loyalty po ng mga kasama natin na mga civil society leaders ay sa taong bayan. Hindi po madidiktahan ang mga progresibong puwersa na gustong i-hold accountable si Vice President Sara Duterte. How hopeful are you, sir? Kasi hindi may supermajority pa rin yung
Sa araw na ito, we are here in the House of Representatives bravely supporting the petition of citizens kasi naniniwala tayo na ito ay responsibilidad ng ating pong institusyon. They have to give this complaint a fair chance and a fair day in court. Mahalaga po itong impeachment complaint na ito para simulan na yung totoo na step process towards holding the Vice President accountable. Simple lang naman po ang kailangan natin tandaan. Kung hindi ngayon, kailan pa? May oras pa po ba? Magkakampanya na rin, sir. Naniniwala po tayo kapag gusto, may paraan. At yung paraan po na yon ay paraan para panagutin ang mga nang-aabuso sa kapangyarihan at ninanakawan ng taong bayan. Sir, what if the Congress would fail to act on it this year? Would you, are you willing to file it by next year? Magsisimula na po kasi yung pag-activate ng process sa pag-file natin ngayon. No? And Congress will have to go through the process of referring it to the responsible committee, the Committee on Justice. As to the timeline, we leave it to the leadership of Congress. Pero kalakip nito yung reminder that we are duty-bound in this House of Representatives to give this complaint a fair day in court. But sir, it's a numbers game pa rin. Yung mga endorser? Numbers game pa rin kasi siya. Ano yung numbers niyo? May numero ba kayo, sir? Naniniwala tayo na matindi yung merits ng ating impeachment complaint. At naniniwala din tayo dito sa mga kasama natin sa Kongreso, pag nakita nila na malakas itong ating complaint, malakas itong kasong ito, they will support it. I leave it at that muna po. Balik mo na sa paki-subscribe at paki-follow itong Donmar TV ha. Mag-follow, subscribe kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita at ma-notify kayo sa mga yung cellphone ninyo, no? Ma-notify kayo kung meron tayong live, meron tayong breaking news. Ngayon na nandito tayo sa Maynila, masusubaybayan natin yung kaganapan sa EDSA. Oh, balita ko nga, this coming, I think Friday and Saturday, magsalpukan po ang BBM vloggers at itong mga DDS vloggers. Okay? Magsalpukan. Kasi po, yung mga, hindi ko lang sasabihin na kasi for the, parang hindi nila, yung mga bangag vloggers dyan, hindi nila alam yung posibleng mga mangyayari, okay? Pero nandyan po yung mga DDS vloggers sa EDSA Shrine ngayon, no? Meron ngang iba dyan na nandun na natulog sa EDSA, no? At tayo po ay nag-a-appreciate talaga sa mga ginagawa ng ilang mga kababayan natin na hindi na sila umuwi ha. Nandun na sila sa EDSA at doon na nagpahinga, may dala-dala silang tubig doon. Pati nga yung kanina, yung police kanina, humingi ng isang, hindi ko nga alam ha, pero sabi nga nung mga ibang mga nandun sa EDSA Shrine kanina, sinabihan sila ng police na, Friday raw sir ang punta sa EDSA. Hanggang Saturday siguro. Yes, marami. Yan. Mag-aabang tayo kasi pupunta kami dyan, no? Magkita-kita tayo sa EDSA this coming Friday and Saturday kasi it will be a big event, no? Nandun po ang mga DDS vloggers. Nandun rin yung mga BBM, mga loyalista raw, ha? May plano silang mag-take over sa EDSA Shrine. Pero tingnan natin ano ang mangyayari. Ngayon, yung mga pulis doon, sinabihan nila yung mga nandoon na mga vloggers na sila raw ay pro-DDS. Maka-DDS raw yung mga pulis na nandun, no? Hindi, huwag na lang nating bagitin kung sino yon, pero umamin na sila rin ay mga DDS
supporters, no? Sila ay Duterte supporters at nirerespeto naman natin 'yan, no? Pero dahil sa trabaho nila na yung sa order nila wala silang magagawa kundi pupunta sila diyan sa EDSA at magtatrabaho itong mga pulis natin. Wala namang masamang ginagawa sila pero binabantayan raw nila yung area para sa peace and order, no? Okay naman 'yun, peace and order. Ngayon, ang pag-uusapan natin ngayon, mahalaga itong ating pag-usapan ngayon kasi ito yung magiging analysis natin kapag nakahain na ng di ba? Nakahain na sila ng impeachment complaint. So anong mangyari after that? Yan ang malaking tanong. Ano ang mangyari itong nag-file na sila ng impeachment complaint? Ano ang magiging mangyari? Okay, there will be mga possibilities na mangyari. It's either buksan na yung impeachment hearing na yan, no? Bubuksan talaga yan. At ang mangyayari dyan, sabi nga nila, itong taong 2024, okay? There are already 9 na lang, ha? Siyam na lang. Ilan ba yung siyam? Siyam. Tama nga. Siyam na lang na session ang remaining for 2024. Okay? So, ang big possibility nito is magaganap ito sa 2025. Okay? So, ano ang magiging mangyari? Ito masakit ito sa atin. Kasi, ganito po. Taas ko lang muna ito, ha? Ayan. Kasi ganito po ang mangyayari. Ganyan na lang. Ganito po ang mangyayari. Hindi basta-basta ma-impeach si Vice President Inday Sara Duterte. This will take a lot of time. Okay? Jane Bramlett, yung ating moderator. Hello, Dan, like Sir Donmar. Shout out. Ayan. Hi, salute like PRRD. May maghain ng impeachment kay Line. Tinutulungan niya mismo ang wala. Alam nyo, hindi madali na ma-impeach si VP Sara. Okay? This will undergo a lot of hearing. This will undergo a lot of argument. Okay? No charter change, vote straight, PDP laban. Ayan, yung ating moderator na si Jane Bramlett. Jane Bramlett, nandito pala ako sa Maynila, ha? Nasaan ka ba? Kita naman tayo dito. Talagang pinuntahan ko dito yung EDSA Shrine, no? Galing pa tayo sa Visayas, pumunta talaga tayo dito, no? Nagpapasalamat nga pala ako, by the way, ha? By the way, highway. Nagpapasalamat ako sa mga moderators at mga audience ko dito, ha. Many to mention na tumutulong sa akin, no? Yung mga nagpapakulay sa akin na hindi naman ako nanghihingi ng nagpakulay pero talagang nagbigay sila sa akin. Maraming salamat po. Malaking tulong po yung mga ibinigay niyong mga pakulay sa akin, okay? And at the same time, meron rin tayong mga moderators na binigay nila talaga through GCash, yung shall we say, nag-sponsor sila sa akin, no? Di ko yan hinihingi, ha? Kusang loob nila na binigay, kagaya ni na itong si Ma'am Jeroy, no? Maraming salamat, Ma'am Jeroy, sa tulong mo, at itong si Ma'am Aki, okay? Ma'am Aki, Ma'am Jeroy, salamat sa pa-GCash ninyo, ha? Itong si Ma'am Aki at saka si Ma'am Jeroy, matagal na po itong mga moderators ko sa Donmar TV at kusang loob silang nagbibigay sa akin ng pa-GCash, no? So I am so very grateful na nakilala ko ito sa mga moderators kong ito, no? Sa mga sabi nga nila, small things lang daw iyan, pero para sa akin sobrang laki na po yung mga tinutulong nyo kasi syempre naman magastos naman rito, no? Yung pagkain, yung mga nagkabili ako sa 7-Eleven kanina, yung mga toothbrush, shampoo, yung mga tubig,
Ano pa ba? Kasi hindi ako nagdadala ng mga shampoo, tubig, mga sabon guys eh. Kasi sa maleta, sa airport, sometimes masasabit yan eh. At tapos, natatamad akong magdala ng mga liquid na mga kung ano-anong mga bagay kasi pinagbabawal yan sa airport. Ayan. So, maraming salamat sa mga nagbibigay sa akin na konting tulong pero that is very appreciated, no? God is good talaga. Sabi ko nga sa kanila na enough na ito, Ma'am Jeroy, Ma'am Aki, enough na ito kasi naman may sahod naman ako sa YouTube, di ba? Pero still binigyan nila ako. Kasi binabalanse ko kasi yung nag-calculate kami sa aking asawa, sabi ko, babe kasi yung tawag ko sa asawa ko, babe, baka pupunta ako sa Maynila kasi ipapakita ko yung suporta ko sa mga kapwa nating mga taong bayan na nandun sa EDSA. Kasi po, vlogger ako na nang iingganyo ako na suportahan itong mga taong dapat nating suportahan, itong mga Duterte, ganyan. Tapos, hindi naman ako pumunta doon sa EDSA, di ba? So, talagang this is one way of ipakita ko sa mga audience ko, sa taong bayan na kung meron kang kakayanan para sumuporta physically, kung nandun ka, makisigaw ka, maiingganyo mo yung mga audience mo na gagaya sila sa inyo na pupunta doon, di ba? Kagaya ngayon, dahil pumunta ako sa EDSA, marami ring pumunta doon na mga audience natin, di ba? Kasi tayo, matatawag na tayong influencer. Okay? So, thank you. Nagpapasalamat ako sa mga nagpakulay sa atin. Okay? So, ngayon, going back to our topic. So, ano ba ang mangyayari, no? Saan na ba tayo? Okay. Hindi po madali na mai-impeach itong si Vice President Inday Sara Duterte because this will undergo a lot of hearings. So, ang mangyayari dyan, sabi ng eksperto, as the hearing goes by, at the end of the day, pagkatapos ng hearing sa impeachment na yan, buboto po ang, sabi nga nila, I hope I am correct with what I have understand, okay? Pero ang sabi doon is yung Kongreso po, yung House of Representatives, at least 1/3 ang boboto doon. Okay? At least 1/3 ang boboto para mapa-impeach itong si VP Sara. Marie Lagrosa, hello po yung ating moderator. Hello Tamsak, Donmar TV, kamusta na kayo dyan? Ayan, need AFP na bumabaliktad. Depende pa yan kung babaliktad ba, no? So, sa Senado naman, no? 2/3 raw, no? 2/3 ng mga senador, kung boboto ng 2/3 ang mga senador, tapos 1/3, no, correct me if I'm wrong lamang because I'm not so sure. Pero sabi ng the way na narinig ko, kaya nga Jane Bramlett, yun ang binalita ko kanina na good news kasi napahiya na yung mga House of Representatives, yung TUWADCOM kasi binalita na ng COA, okay, yung Commission and Audit na clear po, malinis po yung confidential funds ni VP Sara. Okay? And yung budget nila. So, ganun po, no? Dapat 1/3 sa House of Representatives ang boboto, nasasang-ayon sila sa impeachment, tapos dito naman sa anong tawag dito? Sa mga senador, at least 2/3 raw, no? Para mapa-impeach itong si VP Sara. Now, ang tanong dito, malabo ba itong mangyari o posible itong mangyari? Sa totoo lang, no? Sa totoo lang, posible itong mangyari. Okay? Posible itong mangyari kasi
pwedeng impluwensyahan ang anong tawag dito? Pwedeng impluwensyahan ni Martin Romualdez ang kasamahan niya dyan sa House of Representatives. Okay? So, given na yan sa House of Representatives. How about dito sa Senado? Sa mga senador natin? Okay? Sa mga senador natin, if you will try to think, no, two-thirds, hindi pa naman natin alam, di ba? Di pa naman natin alam kung itong mga senador natin. Kasi kung ang sure dyan, si Senator Bato de la Rosa, Bongo, Ruben Padilla, di ba? Siguro si Senator Aimee, okay? So, I think majority sa Senado, no? Pero I'm not so sure about this, pero majority sa Senado parang ayaw na ma-impeach itong si VP Sara. Okay? Hindi ko lang alam, baka yung iba dyan na mga senador natin, tahimik lang yan, pero di natin alam, baka bumaliktad rin, no? Yan ang hindi natin ma-predict as of now, okay? Pero kung sakasakali man, kasi malaki itong usapin, very technical ito, kung sakasakali man, let's predict na lang, kung ano ang posibleng mga scenarios na pwedeng mangyari, okay? Kung sakasakaling ma-impeach talaga si Vice President Inday Sara Duterte, ano ang magiging mangyari? Ito yung magiging mangyari. Siyempre, kapag ma-impeach itong si VP Sara will be out sa kanyang opisina. Okay? Tatanggalin si VP Sara sa kanyang opisina bilang Office of the Vice President kung siya po ay voted na ma-impeach si VP Sara. Mirna Magno, hello po, yung ating moderator, gising pa Kung ma-impeach si VP Sara, syempre, hindi na po siya government official. Okay? Kasi matatanggal siya sa opisina ng Vice Presidente. At nakasaad doon, sabi ng eksperto doon sa batas natin, nakasaad doon na si VP Sara po ay hindi po pwedeng sa konstitusyon natin, sa batas natin, si VP Sara po ay hindi po pwedeng tumakbong kung anumang posisyon sa gobyerno kapag siya ay ma-impeach. Okay, let us say, ma-impeach si VP Sara before sa election. Let us say, kasi dadaan pa naman ng December. Ngayon, December, di ba? December ngayon. So, ang House ngayon, may siyam na lang na session. Okay? Pagkatapos nun, babalik na sila sa January. Okay? Alam natin, January, February, April, March. Okay? So, siguro, maghihiring na doon. Yung mga sa January, February, April, March. Balik mo na. January, February, March, April. Okay? 4 na buwan mag-hearing. Tapos na impeach raw. Tapos ma-impeach si VP Sara. Tapos si VP Sara ay mag-e-election. Si VP Sara is not allowed na tumakbong any position sa 2028. Okay? I hope tama ako sa pagka-understand ko sa sinabi doon sa eksperto kaninang in-interview ng UNTV. Sa 2028, bawal si VP Sara na tumakbo in any position kahit barangay tanod pa yan, kahit barangay kagawad yan, bawal si VP Sara. So meaning to say, hindi siya pwedeng mag-run as president,
hindi siya pwedeng mag-run as senator or congressman si VP Sara kapag siya po ay ma-impeach dahil po ay voted yan ng House of Representatives at ang Senado. No? At nakasaad sa batas, once ang isang tao na na-impeach from vice president or president man o kahit anong posisyon, he is not allowed to run for any position. Okay? Ngayon, paano makabalik si VP Sara bilang presidente o vice president or any position sa gobyerno? Makabalik lamang po. Ito yung nakasaad sa batas natin, ha? Makabalik lamang po si VP Sara, makabalik siya ng pagiging government official kapag mapalitan na po ang presidente ng Pilipinas. Tapos, di ko lang alam sa correct term parang baguhin ng susunod na presidente. Okay? Kung babaguhin ng susunod na presidente at i-waive kung anong term dyan, saka makakatakbo si VP Sara. Okay? Mag-resign na lang muna para tulad sa ginawa ni Erap. Hindi. Ganito yan. Inakasaad sa batas natin yan. So meaning to say, ito na lang ang ating magiging analysis dito. Given, okay? Given na si VP Sara ay matalo, na-impeach si VP Sara, nagtagumpay ang akbayan sa kanilang impeachment complaint, tapos binoto ng House of Representatives na ma-impeach, okay? Because this is play of numbers, okay? Tapos sa Senado naman, sang-ayon yung Senado na ma-impeach si VP Sara. Ayan, si Fernie, yung ating moderator. Hello po, shout out. Kapag ma-impeach si VP Sara, ito nakakatakot ito. Kasi marami pong problema ang Pilipinas. Sa reklamo natin na sobrang taas ang mga bilihin, mataas yung presyo ng bigas, pangako niya 20 pesos per kilo, hindi natupad. Yung mga problema natin sa flood control projects, yung problema natin sa korupsyon ng bansang ito na sobrang lala, ang problema natin sa droga na hindi ma-abolish, hindi mawala-wala yung problema natin sa droga. Tapos meron pa tayong problema sa mga sa PhilHealth. Dapat pa natin questionin yung sa PhilHealth. Bakit yung pera na yun na sobrang laki saan napunta? At marami pang problema sa Pilipinas. Many to mention sa Administrasyong Marcos na sangkatutak na problema sa Pilipinas natin ngayon. Sad to say, kapag may impeachment kay VP Sara, if ongoing ang impeachment hearing, if ongoing ang impeachment na kanilang investigation, sad to say, ang bansang Pilipinas po, babagsak. Babagsak ang bansang Pilipinas. Alam niyo ba kung bakit? Kasi po, ang Senado at ang Kongreso nakatutok na po sa impeachment hearing ng Vice President. Meaning to say, hindi po mabibigyan ng panahon, hindi po mabibigyan ng kaukulang detalyeng hearing ang ibang mga problema natin sa Pilipinas dahil uunahin ng House of Representatives at ang Kongreso sa hearing ni impeachment ni VP Sara. So yun po ang magiging mangyari kapag matuloy yan. Okay? Hearing tayo sa impeachment ni VP Sara, sa Kongreso, sa Senado,
Paano na yung problema natin sa Pilipinas? Ang taong bayan. Ang taong bayan po, binoto itong mga government officials na ito, mapakongreso man o mga senador man, para solusyonan, bigyan solusyon ang problema ng Pilipinas. But dahil sa impeachment na ito na inihain nila, hindi na po matutugunan yung masusolusyonan yung problema ng Pilipinas. Kaya nga, sa totoo lang, nalulungkot ako at naaawa. Okay? Nalulungkot ako kasi mapabayaan na po. Mapabayaan yung problema ng Pilipinas at kawawa ang taong bayan. At kung kawawa yung taong bayan, mas lalong maraming maging mahirap. Okay? Nalungkot ako dyan. At naawa ako. Bakit ako naawa? Naawa ako kay VP Sara dahil I believe, in my own opinion, na pagbintangan lamang po itong si VP Sara sa itong mga akusasyon na ito. Yung mga kaso ni VP Sara na nagawa lang yun ni VP Sara dahil lumalaban po siya dito sa administrasyong hindi siya kinampihan, kundi akala natin unity sila, unity team sila. Ma'am Lichen, good morning po Sir Donmar. Ayan, Ma'am Lichen yung ating moderator. Naaawa ako kay VP Sara and the rest of the supporters ng mga DDS. Naaawa ako. No? So that will be a possibility. Hindi ko sinabi na ito ay mangyari. Hindi ko sinabi na hindi ito mangyari, ito ay mangyari. Hindi po. This is a possibility. Posibleng mangyari ito, posible ring hindi ito mangyari. Dalawang senaryo nga, di ba? Okay. So what will happen next? Ma-impeach na si VP Sara. What will happen next? Okay? So Marcos will be in power. Marcos will choose between Chis Escudero, ang leader ng Senado, at leader ng House of Representatives na si Martin Romualdez. Pipili po ngayon si Bongbong Marcos kung sino yung Vice President. Okay? Ganyan. To make the long story short, ganyan po ang mangyayari. Ngayon, sino ang pipiliin ni Bongbong Marcos? Sa tingin natin, sa own analysis natin, alam naman natin, pinsan niya yan. So, syempre, malabo po na pipiliin niya si Chis Escudero. Syempre, ang pipiliin niya si Martin Romualdez. Okay? Pipiliin niya nga si Martin Romualdez at si Martin Romualdez ngayon ay mag-take ng kanyang oath at si Martin Romualdez na po ang magiging Vice President of the Philippines. Samantalang si VP Sara, he is out of her office and patuloy ang investigasyon ni VP Sara sa mga kaso niya na nakabinbin. So, syempre, si VP Sara wala ng power, malaki ang chance na makulong si VP Sara dyan. Di ba? So, given na ganyan po ang mangyayari, sa totoo lang, kapag ma-Vice President itong si Martin Romualdez, hindi ko talaga lubos maisip na si Martin Romualdez ay nagiging Vice President. Hindi ko talaga lubos maisip na meron tayong Vice President na walang alam kundi mamimigay lamang ng ayuda. Okay? So given if si Martin Romualdez ay Vice President of the Philippines at si Marcos pa rin ang presidente ng Pilipinas, ano ang posibleng mangyari? Sabi ni Jane Bramlett, hindi ako papayag. Pareho tayo ng sentimiento lahat. Lahat ng taong bayan, halos lahat ng taong bayan, ganyan ang magiging sentimiento. Ayaw natin si Romualdez, ayaw natin si Bongbong Marcos. Ganyan po ang mangyayari. Okay? Whether you like it or not, meron tayong Vice President na si
tambaluslos at meron tayong presidente na bangag. So, ito lang yung ang aking payo sa lahat. Papayag ba tayo na yan ang mangyari? Ako, hindi ako papayag. Sa totoo lang, no? Sa totoo lang, bakit nag-red yun, no? Sa totoo lang, kaya pala yung TV. Sa totoo lang, ayaw kong mangyari na maging vice president si Martin Romualdez dahil na-impeach si VP Sara. Ayaw ko yan. Kaya, ang payo ko sa taong bayan, as early as now, ipakita natin sa tayong taong bayan, ipakita natin na hindi po tayo papayag na i-impeach itong si VP Sara. Hindi tayo papayag na ganyan-ganyan na lang nagigipitin nila si VP Sara. Dahil binoto yan si VP Sara ng 32 million, meaning to say, siya po ang pinakamalaking boto sa lahat po ng mga official ng gobyerno. Okay? So, hindi tayo papayag. So, anong gagawin natin? Yan ang sabi ko sa inyo. Paano natin mapakita ng ating administrasyon na hindi tayo papayag na may impeach si VP Sara? Yang ginagawa ng mga kasamahan natin sa EDSA Shrine, isa yun sa mga way na i-express natin na galit po tayo dito sa mga ginagawa ng House of Representatives. Galit na galit po tayo sa ginagawa nitong si Franz Castro. Okay? Alam naman natin si Franz Castro, anong ginagawa niya dito sa mga kasamahan ni Vice President Inday Sara Duterte sa House, sa Office of the Vice President, di ba? Look at what happened to Attorney Zulaika Lopez, di ba? Nakulong doon, na-hospital pa kasi siyempre, hindi naman siguro meron ng karamdaman yung tao plus nakulong pa, di ba? Nagpupula dito. Ayan. Okay, so hindi po tayo papayag dyan. So, payo ko sa taong bayan, one way of supporting VP Sara na hindi siya ma-impeach, okay? Ako mismo ang magsasabi, mag-iinganyo ako sa inyo na ipakita natin sa administrasyon na ito na malakas tayong taong bayan, punta tayo doon sa EDSA, magsigaw tayo doon. Hindi naman tayo magre-rebelde sa gobyerno, ha? Hindi tayo masama yan. Masamang magrebelde sa administrasyon. Kundi, ang gagawin lang natin, pupunta tayo lahat doon sa EDSA Shrine, no? At ipakita natin sa taong bayan, sa gobyernong ito, kung ano yung gusto nating pagbabago. Okay? Gusto nating pagbabago, wag natin i-impeach si VP Sara, kasi si VP Sara po, matino po siyang nagtatrabaho sa kanyang opisina, Office of the Vice President. At dahil sa ginagawa ni VP Sara, marami pong natutulungan ang kanyang opisina. Kapag mai-impeach itong si VP Sara, sino pa ang tutulong sa taong bayan? Sino pa ang magiging kakampi ng taong bayan na si VP Sara lang naman ang matatawag nating mga kampi, tunay na kakampi ng taong bayan. Di ba? Look at, Bimbo Hernandez, hello po sa inyo. Geraldine Ramos, Laban, Solid Duterte, ayan. Di ba? So, ang sa akin lang, hindi po pwede na mananaig po ang kasamaan. Di ba? Hindi po pwede na hayaan at pabayaan na lang natin
na tayong taong bayan ay inaapi nila. O bakit ko ba sinabing inaapi tayo? Yung mga problema natin sa Pilipinas, ang pera ng taong bayan, kaya nga sabi nananawagan si Marcos kanina yung latest speech ni Bongbong Marcos nangyari kanina sa Malacanang. Sabi niya, nananawagan siya na labanan raw ang korupsyon sa Pilipinas. Ibig sabihin, bakit mo nasabi na labanan natin ang korupsyon sa Pilipinas? Di ba? Si Bongbong Marcos mismo ang nagsabi niyan kanina. Meaning to say, nag-i-exist talaga itong korupsyon ngayon sa Pilipinas. Ang nabubusog lang sa pera ng taong bayan, kung itong mga government officials na nangungurakot ngayon. Hindi ko nilalahat kasi marami pa ring mga matitino na mga government officials. Pero dapat naman sana, sabi ni Ma'am Lichen, basahin ko yun ano sabi ni Ma'am Lichen? Never expect na may mananalo sa PRRD lineup. Ngayon pa nga lang nag-start ng dayain si Kong Marcolita. Tinanggal ang name ni Kong Marcolita sa ballot elections because the number 1 siya sa survey. Grabe. Kaya nga, nabalitaan ko yun Pero di ko lang alam kasi hawak nila ngayon itong gobyerno natin, itong administrasyong Marcos. Kung totoo man na dadayain nila itong mga PDP laban, wala na talaga. Magwawala talaga yung taong bayan. Pero malayo pa man yan at May pa man mangyayari yung election, ang sa ngayon lang, pwede na nating simulan ngayon yung people power. Okay? The power of the people to voice out. The power of the people to say sa lahat. The freedom of expression to express ourselves. Kung ano yung mga hinanakit natin, kung ano yung hindi po natin gusto sa ginagawa ng gobyernong ito. Okay? Sabi dito, marumi ang laro ng administrasyon. Ang hirap kasi wala tayong ebidensya pa, kagaya ng